Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilikhang lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus, kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Martes na ito, ang ika-23 linggo sa karaniwang panahon. At napakaganda po ng ating ebanghelyo sapagkat binigyan tayo ng parang picture, larawan ng pangkaraniwang
araw ng ating Panginoon. Di ba minsan tayo nagkukumustahan, o kumusta naman ang araw mo? O kung kukumustahin natin ang Panginoon kung ano ang araw niya, well, narinig po natin sa Ebanghelyo. Una sa lahat, pagkagising pa lamang sa umaga, siya'y umakyat na sa burol at doon ay sa mahabang oras nanalangin sa kanyang ama. Ang panalangin ang unang-unang activity sa daily schedule ni Lord. At sana ganun din po sa atin, na pagbukas pa lamang ng ating mata, na nabubuksan pa lamang ang ating ulirat, ay ang Diyos na kaagad ang ating naaalala. Salamat Lord! At may isa pa akong araw at muling nakakahinga, malusog, let's not take it for granted, di po ba? Sa mga panahon ngayon, ang kalusugan at buhay ay talagang napagtanto nating napakahalaga para sa atin. At ang Diyos lamang ang pinanggagalingan ng ating buhay at kalusugan. The source of life, the source of healing. And so, the Lord spent long hours in prayer with the Father. Yung kanyang pananalangin at para din po sa atin ay may magandang mga purposes. Una sa lahat, na tayo'y napag-iisa, tayo'y nakakapagpahinga, tayo'y nakakapag-meditate, nakakapag-reflect, at naitutuon natin ang ating isipan at puso at buong katauhan sa Diyos. So isang magandang stop all the activities and just stay with the Lord in prayer. Yun pong isang magandang purpose ng prayer. Second, ng prayer is of course, lalo nating nakikilala si Lord sa pamamagitan ng ating pananalangin. No? Aasahan mo ba na balang araw kapag tayo nasa pintuan na ng langit, makikilala tayo ni Lord, ganung dito sa lupa, hindi man lang niya tayo masilayan sa simbahan o sa panalangin. So, we get familiar with the Lord already here in this life, on this earth, and then, when we get to heaven, the Lord knows us already, at sanay na rin tayo sa Kanya. No? But, yung third, ayun yung pagkakatuloy-tuloy ng ating ebanghelyo ngayon. Yung purpose of the prayer of our Lord is also just before He made a big decision in life. Bago siya gumawa ng isang malaking bagay na desisyon sa kanyang buhay at sa kanyang public ministry, sinimulan niya muna ito ng isang panalangin. Kaya nga po ganun din po sa atin. Ano man pong mga mahalagang desisyon sa buhay o gawain natin sa ating mga pangkaraniwang mga araw-araw na gawain ay let's start it with a prayer. Huwag po nating kalilimutan na magdasal sa Panginoon. And so, with Jesus, itong kanyang mahabang panalangin, pakikiniig sa kanyang Ama sa langit, ay nagdulot naman ng susunod na kabanata ng ating ebanghelyo ngayon, which is, nung bumaba siya, then He chose the 12 apostles. Ang pagpili sa 12 apostoles. Alam po natin, no, mga kapatid, na iba yung disipulo at iba yung mga apostoles. Ang disipulo ay yung mga sumusunod sa ating Panginoon at sila ay natututo sa kanyang pangangaral at marami yon. May mga 72 na ipinadala niya. And so, at may mga kalalakihan at may mga kababaihan doon sa kanyang mga disipulo. But out of the many disciples of Jesus, then He chose the 12 apostles na siyang kanyang parang magiging agent, yung kanyang mga magiging missionary, yung extension ng kanyang public ministry. So, nung pinili niya po yung 12 apostoles, pinangunahan niya muna yon ng isang mahabang panalangin. At yung mga pinili niyang 12 ay mga pangkaraniwang tao, no? Malamang ay 7 ang mga mangingisda at yung the rest ay the 5 ay mga from others, sila Matthew, tax collector, and all the others. Halo-halo sila. They might not be the pinakamagaling. Hindi sila ang pinakatalentado sa mga tao, but the Lord chose them and the Lord discerned kung ano ang gagampanan. And while may mga kahinaan sila sa una, but later on, they talagang nagampanan nila. Kaya nga, naririto tayo bilang isang simbahan apostoliko dahil nagampanan ng mga apostol ang kanilang pamamahagi at pagtuturo ng mga aral ni Kristo.
And then finally, dun sa third part ng ating ebanghelyo ngayon, after he chose the 12 apostles, then maraming mga tao ang lumapit sa kanya. Kung si Jesus ay nananabik na makaniig at makasama sa panalangin ang kanyang Ama sa langit, marami ding mga tao ang kumakapit naman kay Jesus na nagnanais na makita ang kanyang pagpapagaling, marinig ang kanyang mga turo. Mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon ng pandemya at mga madaming krisis sa mundo at maybe sa ating personal na buhay, sana hanapin din po natin si Kristo. Kumapit din po tayo sa Kanya. Tulad ng isang taong nauuhaw na naghahanap tayo ng tubig. Ganon din po sa kapanahunan ngayon. Tayo'y nauuhaw at naghahanap ng pagkalinga, awa at pagliligtas ng ating Panginoon. And so, mga kapatid, itong mga ebanghelyo sa atin ay nagbigay sa atin ng picture of the Lord at nakita natin ang kahalagahan ng panalangin, ang kahalagahan ng mga apostoles at ang kahalagahan ng paglapit natin kay Jesus. Amen.